James, ilang beses ko ring sinabi, hindi kita gusto at hindi ako interesado sa'yo. Hindi ka lang siguro sure. I can wait. Wala ka nang hihintayin. May gusto na akong iba. Sino? Huwag mong sabihin, yung janitor na yon. Hindi mo kailangan maliitin ng tao para gumaan ang pakiramdam mo. So, tama ako. Hindi mo kailangan ng kumpirmasyon ko. Saktong pagbukas ng pinto, pumasok si Nick, bitbit ang ilang gamit ng panlinis. Napansin niya agad ang tensyon sa loob. Ayan na pala yung pinag-uusapan natin eh. Seriously, Amara? Yan yung pinipili mo? Janitor lang yan. Hindi mo ba nakita kung gaano kalayo ang level niya sa'yo? Napatingin si Amara kay James. Malamig ang ekspresyon. Tama na, James. Inalipusta, pinagtawanan ng marami. Ang isang empleyado nang payagan niyang manligaw ang janitor sa kanyang kumpanya. Sa kabila ng mga mayayaman at makapangyarihang lalaking naghahapol sa kanya, mas pinili niya ang hamak na utility worker dahil sa busilak nitong puso at walang kapantay na kabaitan. Ngunit isang malaking gulat ang naghihintay sa kanya. Ang lalaking inaakala niyang nagwawalis lamang ng sahig, ang siya palang lihim na nagmamay-ari ng buong kumpanya. Paano mababago ng katotohanan ito ang kanilang simpleng pag-iibigan? Pakinggan ang isa na namang magandang kwentong inihahandog namin para sa inyo ngayong araw na ito. Simulan na natin ang kwentuhan. Amara, kailangan ko ng final design mo para sa Harrington Tower. Hindi pa tapos. Ayoko magpasa ng hindi pa tapos. Ano ka ba? Alam mo naman na ako ang mag-a-approve niyan. Mas mabilis kung makikinig ka sa akin. Si Amara Villanueva ay isang architect sa Harrington Construction and Development Corporation. Kilala siya sa kumpanya dahil sa husay niya sa design at sa pagiging maprinsipyo. Maraming humahanga sa kanya, lalo na ang mga lalaking may matataas na posisyon. Tama ka. Ikaw ang mag-a-approve, pero akong architect at hindi ko isasakripisyong kalidad. Abat, matigas ka talaga. Kaya siguro, hindi mo pa ako sinasagot. Trabaho muna ang pag-uusapan natin. Bahagyang napangiti si James, ngunit may halong yabang ang kanyang tingin kay Amara. Si James Alcantara, ang head of engineering. Siya ay kilala sa pagiging dominante at sanay na masunod ang kanyang gusto. Matagal niya nang nililigawan si Amara, ngunit hindi pa rin siya nito sinasagot. Biglang bumukas ang pinto at pumasok ang isang janitor. Maglilinis lang po ako. Bilisan mo na! At may meeting pa kami. Opo, sir. Tahimik na naglinis si Nika, ngunit hindi niya mapigilang mapatingin sa blueprint. Si Nika, sa paningin ng lahat, ay isang simpleng janitor. Ngunit ang hindi nila alam, siya ang CEO ng kumpanya na nagpapanggap lamang upang masuri ang kanyang mga empleyado. Sa hindi inaasahang pangyayari, sumabit ang basahan sa gilid ng blueprint. Naku, ano ba yan? Pasensya na po, sir. Hindi ko po sinasadya. Hindi sinasadya! Alam mo ba kung gaano kahalaga ito? Pasensya na po talaga. Tumahimik ka! Mga tulad mo, dapat marunong lumugar. Janitor ka lang. Biglang tumahimik ang paligid. Ramdam ang bigat ng mga salitang binitawan ni James. Sobra na, James. Ano? Sobra ng ginagawa mo. Isang maliit na pagkakamali lang yan. At pinagtatanggol mo pa siya? Kinukorek lang kita. Walang sino man ang dapat tratuhin ng ganyan. Amara! Kung ganyan ka sa mas mababa ang posisyon, ano pa kaya sa iba? Ginagawa ko lang ang tama bilang head. Hindi ganyan ang leader. Pagmamataas na yung ginagawa mo. Pasensya na po ulit. Hindi ikaw ang dapat humingi ng tawad. Fine! Maglinis ka na lang at umalis ka na. Pagbalik ni Amara sa kanyang opisina, bumungad sa kanya
ang isang bungkos ng magagarang bulaklak sa ibabaw ng kanyang mesa. Ma'am Amara, ang dami na namang flowers. Galing na naman ba sa mga yon? Mukhang oo, iba't ibang mga klase. May rosas, tulips, tsaka parang flower shop na pong mesa ninyo, ma'am. Ay, hindi ko naman hinihingi ang mga yan. Pero ang sweet pa rin, ma'am. Ang dami niyo talagang maliligaw, no? Hindi naman bilang ang importante. Eh ano po? Ugali. Napakunot ng noo si Andrea at napaupo sa katapat na upuan. Ugali agad? Hindi ba dapat stable muna? Yung may pera, may posisyon. Maraming may pera. Hindi lahat marunong rumispeto. So kahit CEO pa yan kung bastos, pass, ganun ba? Automatic. Hoy, ang taas naman ng standards nyo, ma'am. Hindi yan mataas. Basic yan. Eh, si Sir James po. Ano sa kanya? Persistent po siya. Halatang gusto kayo at hindi rin po birong posisyon niya. At halata rin kung paano siya magsalita sa ibang tao. Napansin ko nga po, minsan medyo ho talaga. Hindi medyo. Grabe. Oo. Eh pero ma'am, sayang din ha. Head kaya siya, tapos gwapo pa, tapos may pera pa. Hindi checklist ang pagmamahal. Eh ano po ba? Pakiramdam. Pakiramdam? Yung kampante ka, hindi mo kailangan i-justify yung ugali niya sa ibang tao. Napaisip si Andrea at tumingin muli sa mga bulaklak. So, kahit simple lang basta mabait. Hindi lang basta mabait. Ano po po ma'am? Yung marunong rumispeto, kahit kanino, kahit wala nakakakita. Hinahanap ni Amara sa isang lalaki ang mabuting ugali at tunay na respeto sa kapwa, higit sa yaman o posisyon. Madali siyang ma-turn off sa sandaling makita niya na kahit konting masamang asal nito, lalo pa kapag minamaliit ang ibang tao. Samantala, sa mansyon ni Nick, ramdam ang bigat ng usapan habang pilit siyang kinukumbinsi ng kanyang inang si Aurora Harrington. Nick, isang dinner lang naman ito anak. Anak siya ng kaibigan ko, wala namang pressure. Hindi mo kailangang seryosohin agad. Makipagkilala ka lang. Ma, ayoko. Hindi na kailangan. Alam ko na agad kung saan to pupunta. Paano mo naman malalaman kung hindi mo susubukan? Hindi lahat ng tao pare-pareho, Nick. At hindi lahat katulad ng sinasabi mo, anak. Huminga ng malalim si Nick sa kadahan-dahan na umiling. Ay, hindi pa ako CEO noon. Wala pa akong pangalan. Wala pa akong koneksyon. Wala pa akong kahit anong kapangyarihan. Akala ko, totoo yung lahat ng akala ko na may taong tatanggap sa akin. Kahit ano pa ako. Pero mali ako. At ngayon mas lalo akong nagdududa. Kasi noon pa lang, ganun na yung nangyari. Paano pa ngayon na alam nila na CEO ako? Paano po kung pera, posisyon at pangalan lang yung nakikita nila bago pa ako mismo? Nick, Hindi ko na kayang ulitin yun, ma. Yung pakiramdam na akala mo totoo pero ginagamit lang pala ako. Yung buong akala ko, mahal na ako. Pero investment lang pala sa paningin niya. hindi mo dapat nilalahat ang tao dahil sa isang mali lamang, iho. Hindi ko naman nilalahat, ma. Pero hindi ko pa rin pwedeng ipikit yung mga mata ko. Kasi minsan, kahit ilang beses mo mang sabihin sa iba to, pare-pareho pa rin ang ending. Humakbang si Nick papalayo sa mesa. Halatang mabigat pa rin ang kanyang dibdib. Kaya kung blind date lang yan, ma, wag na. Ayokong magpanggap. Ayokong umasa. At lalong ayokong umulit sa sakit na alam kong dulo. Tahimik si Aurora habang si Nick ay nakatingin sa malayo. Parang may sugat na hindi pa rin tuluyang naghihilom. Sa mansyon, bahagyang lumambot ang tensyon habang nakatingin si Aurora kay Nick na tila ba sinusubukang basahin ang nasa isip nito. So, kaya pala nagkunwari kang janitor para makitang babaeng gusto mo nang hindi ka nakikilala bilang CEO?
Napatingin si Nick sa kanyang ina, agad na umiling. Ma, hindi ganun yun. Iba ang dahilan ko sa pagpapanggap na janitor. Hindi ito tungkol sa isang babae. Relaxed ka lang, iho. Biro lang yon. Alam ko naman kung bakit ka talaga nandyan. Alam mong hindi ako nandyan para sa ganun, ma. Mas malalim to kaysa sa iniisip mo. Oo, alam ko. Alam mo? Matagal na naming alam ng board na may mali sa loob ng Harrington Construction. Hindi lamang simpleng problema. May mga anomalya. May mga taong hindi dapat nandoon. At may mga desisyon na hindi transparent. Kaya hinayaan mo ko magpanggap? Hindi lamang hinayaan. Sinadya kong suportahan kasi ikaw lang ang may pagkakataong makita kung ano talagang nangyayari. Hindi bilang Harrington, kung hindi bilang isang ordinaryong empleyado. Tahimik si Nick pero halatang iniisip ang bigat ng responsibilidad. At kung makita ko nga ang lahat ng yan, Then gagawin mo kung anong dapat mong gawin. Ayusin mo, linisin mo. minsan, ma, mas madali pa maging janitor sa mata ng mga tao kaysa maging CEO na hindi mo alam kung sino ang tunay na kakampi mo. Kaya ka nga nandito ngayon para malaman mo. At Nick, tumingin siya ng deretsahan sa kanyang anak. Hindi mo kailangan magpanggap para makita ang totoo. Pero kung kailangan mo man, siguraduhin mong handa kang harapin ang makikita mo. Tahimik si Nick, mas lalong bumigat ang kanyang iniisip habang unti-unting lumilinaw ang mas malaking laban na naghihintay sa kanya sa loob ng sariling kumpanya. Sa opisina ni James, patuloy na naglilinis si Nick sa gilid ng silid, tahimik at walang pinapansin. Grabe naman kung ganun. Hanggang ngayon talaga, wala pa rin mukhang pinapakita ang CEO. Anong klaseng leader yon? Puro pangalan lang ba? Pero walang muka, walang presence. Mas okay na yun eh. Kapag tahimik ang nasa taas, mas malaya tayong kumilos. Totoo. Less micromanaging. More control sa side natin. Napangisi si James habang nakatingin sa blueprint na nasa mesa. Hayaan niyo siya. Sa totoo lang, kung hindi siya nagpapakita, mas maganda yon. Hindi niya nakikita kung paano tumatakbo ang kumpanya. Tahimik lamang si Nick, patuloy sa pagwawalis pero nakikinig ng maputi. So, ano na ba talaga ang status ng Harrington Tower budget? Mukhang malaki na yung pondo dyan. Malaki talaga. Pero, inayos ko na ang breakdown. Ginawa kong material escalation adjustment para hindi halata. Nice. Ilang percent ang tinaas mo? Around 18% sa material. Tapos 12% naman sa labor contingency. Napahinto sandali si Nick sa kanyang paggalaw pero agad ding nagpatuloy para hindi siya mahalata. Good. Pero siguraduhin nyo na walang butas. Ayokong may auditor na biglang sumingit. Walang problema. Malinis ang paperwork. Kung titingnan mo, standard construction cost lang. Oo, magmumukhang normal lang ang lahat sa reports. Ngumiti si James ng bahagya, halatang kampante. Yan ang gusto ko sa inyo. Walang sablay. Kung tuloy-tuloy ito, malaking kita ito para sa lahat. Tahimik na nakikinig si Nick habang pinupunasan ng mesa sa gilid. Boss James, curious lang ako. Kung sakaling biglang magpakita ang CEO, anong gagawin natin? Kung magpapakita man siya, huli na. Nasa final stage na tayo ng approvals. Oh, at saka, hindi naman niya alam kung ano talaga ang nangyayari sa ground level. Oo nga, malamang, puro signatures lang yun. Hindi siya nagre-review ng maayos. Napailing si Nick pero nananatiling kalmado. At isa pa, kahit nandito siya, wala rin siyang magagawa kung kumpleto na ang papel at pirma. Ayos yun! Parang go CEO lang.
Ho! Legend lang sa papel! Pero sa totoong galaw ng kumpanya, tayo ang may hawak. Tahimik na ibinaba ni Nick ang basahan sandali, saka muling kinuha. Interesting. Hindi siya napansin ng iba. Kaya focus lang tayo. Huwag niyong sayangin ang pagkakataon. This project is our biggest leverage. Oh! Copy, boss! All set sa side ko. Walang issue. At napuno ng masayang tawanan ang usapan tungkol sa proyekto. Biglang bumukas ang pinto. Good afternoon. Sandaling natahimik ang buong silid. Napatingin ang lahat kay Amara, lalo na si James na agad din na tumayo. Amara, hindi ko inaasahan na pupunta ka dito. Perfect timing. We were just discussing the final adjustment for the Harrington Tower. Adjustments? Ma'am Amara, good afternoon po. Ma'am, good afternoon po. Hello po, ma'am. Anong klaseng adjustments ang pinag-uusapan ninyo? Sandaling nagkatinginan sina Alan, Josh at Bert at si James naman ay agad na lumapit kay Amara. Relax ka lang. Normal lang to sa engineering side. Cost optimization lang. Nothing illegal. Cost optimization? Oo. Standard practice. We just adjust numbers para ma-maximize ang budget efficiency. Mukhang ibang narinig ko. Sandaling tumahimik ang silid. Ma'am, baka nagkakamali lang po kayo ng pagkaintindi. Hindi ako nagkakamali sa narinig ko. Narinig ko yung percentage. Narinig yung paper trail. Hindi yan simpleng optimization lang. Amara, hindi mo kailangang ma-stress sa mga technical details na to. Focus ka lang dyan sa design mo. Design ko? Part ako ng proyektong to, James. Hindi lang ako taga-drawing ng plano. Lumapit si James, pilit na pinapakalma si Amara. Exactly. Kaya ako nga sinasabi sa'yo, sumama ka na sa discussion namin para malaman mo ang buong context. Para maging bahagi ako ng pag-a-adjust na gastos na hindi transparent. Ma'am Amara, hindi po ganun. Then, explain it properly, right now. Tumingin si James sa mga kasamahan niya, saka bumalik kay Amara. Okay. Yes, may adjustment kami. Pero, normal lang yan sa mga malaking project. Lahat ng kumpanya, ginagawa naman to. Hindi lahat ng kumpanya tama ang ginagawa. Napabuntong hininga si James. Amara, huwag mong gawing moral issue ang business decision. This is engineering and finance, working together. Hindi to simpleng business decision. Kapag may pandaraya na, Lumakas ang tensyon sa paligid. Ma'am, wala pong pandaraya. kung wala, bakit kailangang itago? Lumapit si James, mas mababa ang boses nito, pero mabigat. Amara, makisabay ka na lang sa amin. Part ka ng project. Mas okay kung naiintindihan mo yung buong proseso bago tayo manghusga. Hindi ako sasama sa kahit anong proseso na kailangang itago sa tamang paraan. Napahinto si James. Kung yan ang direksyon ng proyekto, then, I'm out. What? Hindi mo pwedeng iwanan to. Architect ka ng project na to. Mas importante sa akin ang pangalan ko kaysa sa proyekto. Ayoko madamay sa kahit anong hindi tama, James. Kahit gaano pa kalaki yan. Tumingin si Amara sa buong paligid, saka sa huling sandali, napatingin kay Nick na tahimik pa ring nakatayo sa gilid at nagmamasid lamang. Hindi lahat ng project worth it kung kapalit naman ay ang integridad. Amara, hindi mo pwedeng basta iwanan na lang to. Humakbang siya papalapit, pilit na ikinakalma ang sitwasyon. Because you are already part of it. Anong ibig mong sabihin? Huminga ng malalim si James, saka dahan-dahang nagsalita, parang tinatapos ng desisyong matagal nilang pinag-usapan.
Yung design mo, naka-integrate na sa buong plano. Naipasa na sa initial approval stages. Ang ibig sabihin yan, bahagi ka na ng project. Kahit gusto mo pa o hindi. So, ginagamit yung pangalan ko para ituloy ang ginagawa niyong mali? Nagkatinginan sina Alan, Josh at Bert habang si James ay pilit na nagpapakatatag. Hindi. Mali ang sinasabi mo. Business strategy ito. Standard process sa malalaking proyekto. Huwag ninyong ituloy ang pangungurakot na yan. Narinig ko kayo kanina. Overpricing. Adjustments na hindi transparent. Paper trail na pinipeke para magmukhang legal. Amara, hindi mo naiintindihan ang buong sistema dito. Hindi ko kailangan ng sistema para maintindihan ng mali. Lumapit siya sa mesa, tiningnan ang mga dokumento. Kung ipagpapatuloy niyo to, ginagamit niyo ang design ko para takpan ang pandaraya niyo. Ma'am, hindi po talaga ganun. Huwag niyo akong gawing tanga. Amara, hindi na pwedeng bawiin ito. Nasa sistema na. Nasa approvals na. Then, i-correct niyo. Hindi ganun kadali yun. Tiningnan siya ni Amara ng diretso. Kapag gusto, may paraan. Kapag ayaw, may dahilan. Ayokong madami sa kahit anong pangungurakot niyo. Kung kailangan kong ilabas to para tumigil kayo, gagawin ko. Nang babluff ka ba, Amara? Subukan mo ko. Last warning, itigil niyo to habang maaga pa. Pagkatapos noon, tumalikod na si Amara ng walang dagdag na salita. Iniwan ang silid na mas mabigat kaysa kanina habang si James ay naiwan sa gitna ng desisyong unti-unting bumabalik sa kanya bilang isang malaking problema. Sa pantry, tahimik si Amara habang nakaupo sa gilid ng mesa. Halatang pagod at maraming iniisip. Dumating si Nick, may dalang 2 tasa ng kape. Maingat niyang inilapag ang isa sa harap ni Amara. Kape po, ma'am. Medyo matapang. Baka kailangan nyo. Napatingin si Amara kay Nick at bahagyang nagulat. Ikaw yung janitor kanina? Opo, ma'am. Nick po. Amara, Sandaling katahimikan bago naupo si Nick sa katapat na upuan. Mukhang pagod po kayo. halata ba? Parang may malalim na iniisip. Napahinga si Amara ng malalim. May proyekto kasi. Pero hindi lang siya simpleng proyekto ngayon. May halong ibang problema? Napatingin si Amara kay Nick. Parang ang bilis mong makabasa ng tao. Biglang ngumiti si Nick. Ang hirap kapag alam mo may mali. Pero hindi ka makaiwas. Mas mahirap kapag alam mong may mali, pero gusto ka nilang manahimik. Napatingin si Amara. Medyo nagulat sa sinabi ni Nick. May karanasan ka na ba sa ganun? Sapat para matutunan ko na hindi lahat ng laban kailangan mong sumigaw para ipaglaban. Kanina, pinipilit nila akong sumama sa kasamahan ko. Gusto nila akong gawing bahagi ng hindi ko alam. Kung anong tawag doon. Pero mali. Alam mo na yung sagot mo. Alam ko. Pero ang hirap kapag buong grupo nang humihila sa'yo. Mas mahirap kung hinahayaan mong hilahin ka nila kahit alam mong babagsak ka. Tahimik lamang si Amara. Tila tumatamang bawat salita ng binata. Ikaw, hindi ka pa napapagod maging janitor dito? Bahagyang ngumiti si Nick pero hindi mapagmataas. Nakakapagod naman po. Pero nagustuhan ko rin naman ang trabahong ito. Napatingin si Amara kay Nick ng mas matagal. Salamat sa kape at sa pakikinig. Walang anuman po, ma'am. Pero sa hindi kalayuan, nakatayo pala si James kasama sina Alan, Josh at Bert na nakatingin sa kanila. Uy, si Amara. Nakikipag-usap sa janitor. Oo, parang hindi bagay. Oo nga, medyo off tingnan. Lumapit si James
halatang naiirita. Amara, Napalingon agad si Amara. seriously? Dito ka nakikipag-usap? Tumingin siya kay Nick mula ulo hanggang paa. At sa kanya pa talaga? Tumingin siya kay Nick mula ulo hanggang paa. At sa kanya pa talaga? Tumayo si Nick ng mahinahon, walang kayabang-yabang, pero hindi rin ito umatras. Hindi siya bagay sa mundo mo, Amara. Architect ka. You don't just sit here talking to... Stop! Amara, iniingatan lang kita. Hindi mo nakikita yung perspective ko. Hindi to pag-iingat, James. Pangmamaliit to. Ma'am Amara! Ma'am Amara! Baka naman po! Hindi. Alam kong narinig ko. At alam ko rin kung paano ko gustong tratuhin ng tao. Tumingin si James kay Nick. Hoy, alam mo ba kung ano ka dito? Alam ko po, sir. Sabihin mo. Janitor. Exactly! Kaya wala kang lugar dito sa ganitong usapan. Ngumiti si Nick ng bahagya, hindi dahil natatawa, kung hindi dahil kalmado siya. Hindi ibig sabihin nun, wala akong pakialam sa nangyayari. Napahigpit ang panga ni James. Pakialam? Sa tingin mo ba, may ambag ka rito? Sir, may ambag ang bawat taong nakakakita ng mali at hindi nagbubulag-bulagan. Napatingin si Amara kay Nick, tila mas lumalim ang pagtingin niya kay Nick. Tama na. Lumingon si James kay Amara. Hindi siya problema dito. Ang problema, yung ugali na sanay mamili kung sino lang ang rerespetuhin. Isang araw, napilitan si Nick na pumunta sa isang restaurant para sa arranged blind date na gusto ng kanyang ina. Sa labas ng restaurant, nakita siya ni Amara. Nagsinungaling naman si Nick na napadaan lang siya galing sa racket niyang trabaho bilang tagalinis sa unahang building. Nick, Amara, ikaw pala. huwag mong sabihin nandito ka rin para sa blind date. Hindi. Napadaan lang ako. May racket kasi ako sa kabilang building. Naglilinis ako doon. Tapos, napahinto lang ako dito. Ikaw, bakit ka nandito? Blind date? Set up ng mom ko. Bakit hindi ka pumasok? Nagdadalawang isip ako. Bakit naman? Kasi, alam ko na agad yung pakiramdam. Yung pipilitin mo makipag-usap sa taong hindi mo naman gusto. So ayaw mo talaga? Hindi ko alam kung ayaw ko o ayaw ko lang sa pressure. Pwede ka namang umalis dyan. Madaling sabihin. Oo, madaling sabihin. Pero mahirap gawin. Kapag iniisip mo yung expectation ng iba. Kapag umalis ako, mom will be disappointed. At kapag pumasok ka, Ako yung mawawala sa sarili ko. Hindi ko naman ma-imagine ang sarili ko na makikipag-usap ako sa taong ayoko. then be yourself. Express what you like. Hindi mo naman kailangan magpanggap para magustuhan ka. Kahit na ma-disappoint? Oo naman. Kasi hindi mo pwedeng i-please ang lahat. Lalo na kung ikaw mismo ang mawawala sa sarili mo. Pero, paano kung sila yung nag-expect? Yung parents ko, yung setup na to, parang wala akong choice. May choice ka pa rin. Laging may choice. Madaling sabihin. Hindi madali. Pero kailangan mong panindigan kung ano yung totoo sa'yo. Anong gusto mo? Sa park muna tayo? Sure. Napakurap si Nick, parang hindi agad nakaproseso. Sure? Oo. Mas gusto ko yung ideya na huminga muna kaysa pumasok sa bagay na hindi ako sigurado. Sige, tara. Sa park, malamig ang hangin at mas tahimik ang paligid. Umupo sila sa bench. May distansya pero hindi awkward. Siya nga pala. Pasensya ka na sa mga kasamahan ko ha. Minsan talaga, hindi may iwasan na minamalit ka nila.
Napatingin si Nick sa harap, hindi agad ito sumagot. Sanay na ako. Hindi pa rin tama yon. Hindi lahat ng tao may parehong tingin sa ibang tao. May iba na based sa trabaho. May iba naman na based sa kayang ibigay. So, okay lang sa'yo? Hindi okay. Pero hindi ko rin naman kontrolado kung paano nila ako tingnan. Ang unfair lang. Oo, madalas talaga. Pero bakit parang ang kalmado mo pa rin magsalita? Kasi kung papatulan ko ang lahat, hindi ako matatahimik kahit kailan. Huminga si Amara ng malalim, saka napatingin kay Nick. Siya nga pala, ano yung thoughts mo sa CEO natin? I don't know if he's still working. Pero ang dami na nangyayari na corruption sa kumpanya. Pero absent pa rin siya. Like 3 years. Like 3 years na ako dito. Since na turnover ni Mr. Harrington, yung kumpanya sa anak niya. Pero hanggang ngayon, wala pa ring mukha. Wala ring may alam kung anong itsura niya. Napatingin siya kay Nick ng seryoso. Ano bang tingin mo sa kanya? Hindi sa pang-judge ha. Pero I think, he's totally a jerk. Jerk agad? Oh, wag kang tumawa. You should also demand na pataas ang sweldo mo. Hindi pwedeng basta-basta ka maglilinis tapos tatanggap ka ng pamamahiya. Huminto si Nick sa pagtawa, saka tumingin kay Amara. Napabuntong hininga si Amara habang nakatingin sa malayo. Halatang mas lalong umiinit ang emosyon niya. Alam mo, nakakainis yung CEO na yun. Kung nagpapakatotoo man siya, sana lumabas siya at harapin yung kumpanya niya. Hindi yung puro pangalan lang pero wala namang presence. Napailing si Amara, mas lumalim ang frustration. Isusumbong ko talaga yung mga gagong parasite na yan sa kumpanya niya. Yung mga feeling hari-harian, ang kapal ng mukha nila. Tahimik si Nick, nakikinig lamang, pero mas seryosong ekspresyon sa mukha niya. Galit ka talaga? Oo, kasi mali eh. Alam mo yung pakiramdam na ikaw yung gumagawa ng tama? Tapos, may mga tao sa paligid mo na sisirain yon para lang sa pera? Napatingin si Nick kay Amara. Hindi mo kailangan dalhin ang lahat ng galit na yan na mag-isa. Paano hindi? Ako yung nandun. Ako yung nakarinig. Ako yung halos nadadamay. By the way, thanks for listening to my rants. Napatingin si Nick kay Amara, saka bahagyang ngumiti. May choice ba ako? Sabay silang natawa, hindi malakas pero sapat para mabasag ang bigat ng usapan kanina. Para kay Amara, magaan ang pakiramdam niya kapag nakausap niya si Nick. Sa kabila nito, nagsimulang maging malapit si Nick at Amara. Madalas niyang ipagtimpla ng kape si Amara at mag-iwan ng mga simpleng mensahe. Napangiti si Amara sa pagiging maalaga nito. Oy Sophie, napapansin mo ba to? Parang masyadong close na si Amara dun sa janitor, no? Oo nga, hindi siya bagay sa kanya, no? Architect si Amara, tapos ganun. Napailing si Andrea. Parang ang layo ng level nila. Parang nakakahiya sa totoo lang, diba? Tsaka, alam mo naman si James, diba? Mas bagay siya kay Amara. Pareho silang may mataas na posisyon. Napatingin sila kay James na dumaan sa hallway. Confident ang aura at agad nila itong nilapitan. Boss James, napapansin niyo ba yung nangyayari kay Amara? Huminto si James, bahagyang nagtaas ng kilay. Anong nangyayari? Yung janitor po, Sir Nick, parang lagi siyang nandyan para kay Ma'am Amara. May special treatment siya. Napakunot ang noo ni James pero pinigilan ang reaksyon. Nakikita ko. Hindi po ba parang hindi tama? I mean, she deserves someone on her level. Sandaling katahimikan. Hindi ko siya hahayaang malihis. Nagkatinginan sina Andrea at Sophie, parang napanatag sa sinabi ni James. Isang araw, kinausap siya ni James nang silang dalawa lamang. Tinanong nito
kung kailan niya ito sasagutin. Sa loob ng opisina, naiwan sina Amara at James habang tahimik ang paligid. Halatang mainit ang tensyon sa pagitan ng dalawa. Amara, sagutin mo na ako. Ilang beses ko na bang uulitin sa'yo? Napabuntong hininga si Amara, diretsong tingin sa kanya. James, ilang beses ko na rin sinabi, hindi kita gusto at hindi ako interesado sa'yo. Naningkit ang mga mata ni James, pilit na ngumiti. Hindi ka lang siguro sure. I can wait. Umiling si Amara. Wala ka nang hihintayin. May gusto na akong iba. Natigilan si James sa kadahan-dahan na tumawa. At sino naman? Huwag mong sabihin yung janitor na yon. Tahimik si Amara, hindi sumagot kaagad. Tinitingnan niya lamang si James. Hindi mo kailangang maliitin ang tao para gumaan ang pakiramdam mo. So tama ako. Hindi mo kailangan ng kumpirmasyon ko. Saktong pagbukas naman ng pinto, pumasok si Nick, bit-bit ang ilang gamit na panlinis. Napansin niya agad ang tensyon sa loob. Oh, ayan na pala yung pinag-uusapan natin. Tumingin siya kay Nick mula ulo hanggang paa. Seriously, Amara? Yan yung pinipili mo? Tahimik si Nick at hindi umaalis sa pwesto. Janitor lang yan. Hindi mo ba nakikita kung gaano kalayo ang level nyo sa isa't isa? Napatingin si Amara kay James. Malamig ang ekspresyon nito. Tama na, James. Amara naman. Iniinsulto mo lang ang sarili mo kung... Hindi siya insulto. Lumapit si Amara ng konti sa gitna nila. Ikaw ang insulto. Dahil sa tingin mo, may karapatan kang magdesisyon kung sino dapat kong piliin. Natigilan si James. Ginagawa ko lang to para sa'yo. Hindi. Ginagawa mo to para sa ego mo. Napatingin si James kay Nick, halatang nanggagalaiti. Ba't wala kang alam dito? Tahimik si Nick, pero kalmado. Hindi ko naman kailangang makipag-away. Exactly! Kaya wala kang lugar sa ganito. Biglang humakbang si Amara sa harap ni Nick. Tama na. Kung wala kang respeto sa kanya, wala ka rin sa akin. Sige, kung yan ang gusto mo. Tumalikod si James, mabigat ang hakbang palabas ng opisina. Amara, totoo ba yung sinabi mo kanina? Huminga ng malalim si Amara, saglit na umiwas ng tingin, pero agad ding bumalik ang kanyang paningin kay Nick. Oo, Sigurado ka? Nick. Kung hindi ako sigurado, hindi ko sasabihin yun sa harap mo. Napakurap si Nick, parang sinusubukang intindihin kung gaano kabigat yung sinabi ni Amara. Alam mo ba kung gaano kahirap to para sa'yo? Alam ko. At alam mo ba kung gaano kahirap para sa akin na marinig yan? Pero hindi ako pwedeng basta maniwala na lang. Napahinto si Amara at lumapit ng konti kay Nick. Bakit hindi? Kasi hindi ganito dapat kasimple. Sino nagsabi? Yung mundo. Wala akong pakialam sa mundo. Amara, hindi ako katulad ng mga lalaking nakasanayan mo. Alam ko. Hindi ko kayang ibigay yung buhay na deserve mo. Sa tingin ng iba. Hindi yun ang hinahanap ko. Napakurap si Nick. Ano? Huminga ng malalim si Amara, saka nagsalita ng mas mabagal, pero buo ang loob. Ikaw. Ako? Oo. Yung ikaw na nakikinig. Yung hindi ako pinipilit maging iba. Yung hindi ako hinuhusgahan. Napabuntong hininga si Nick, halatang may ipinaglalaban sa loob niya. Hindi mo ba naisip na baka simula lang to dahil sa mga nangyari kanina kay James? Hindi. Matagal na to, Nick. Ngayon lang ako umamin. Kung tatanggapin ko to, magbabago ang lahat. Oo. At handa ka pa rin. Kung kasama ka sa pagbabago? Oo.
Sandaling katahimikan, napapikit si Nick ng bahagya. Parang sa wakas, bumitaw ang bigat na matagal niya nang dala. Amara. Hmm? Kung sisimulan natin to, hindi ko alam kung paanong magiging ending. Dahan-dahang ngumiti si Amara. Hindi ko rin naman hinahanap yung ending. At sa sandaling yun, pareho nilang inamin. Hindi pa man malinaw ang lahat, pero pareho silang pumili. Hindi dahil sa pressure ng iba, kung hindi dahil sa nararamdaman nilang totoo. Habang naglilinis si Nick sa hallway, tahimik lamang siya, nakatutok sa ginagawa. Biglang huminto ang isang pares ng mamahaling sapatos sa harap niya. Dahan-dahan siyang napatingin at nanigas sandali. Wow! Hindi ako nagkakamali. Ikaw nga yan. Tahimik si Nick, pero halatang kilala niya kung sino ang nasa kanyang harapan. After all these years, wala pa rin nagbago sa'yo. Same uniform, same trabaho, janitor ka pa rin. Hindi sumagot si Nick, nagpatuloy lamang ito sa paglilinis. Ano, hindi ka na ba marunong magsalita ngayon? O baka nahihiya ka lang na makita ako? Huminto sandali si Nick at tumingin sa kanya ng diretso, pero kalmado. May kailangan ka ba? Natawa si Venice ng mahina, pero puno ng pangmamaliit. Kailangan? Wala! Natuwa lang ako na makita kung hanggang saan ka umabot. At ang sagot? Wala. Zero. Same pa rin. Alam mo, buti na lang talaga iniwan kita noon. Imagine, kung nagstay ako sa'yo, baka ganito rin ang buhay ko ngayon. Akala ko noon may future ka. Yun pala, hanggang pangarap lang. Sakto namang dumating si Amara at narinig ang huling sinabi ng babae. Excuse me? Ulitin mo nga yun? Napalingon si Venice, tinaasan siya ng kilay. At sino ka naman? Girlfriend niya ako. Napangiti ang babae. Ah, ikaw pala yung pumalit sa basurang iniwan ko. Basura? Ayusin mo yung pananalita mo. Ang bilis mo namang ma-fall. Hindi ka ba nagtataka kung bakit ganyan pa rin siya? Hindi. Kasi hindi lahat sinusukat sa trabaho o estado sa buhay. Napangisi si Venice sa kabahagyang yumuko para mas mailapit ang muka kay Amara. Hindi ka ba nahihiya? Architect ka. Tapos, janitor lang siya. Mas nakakahiya yung may pinag-aralan ka pero wala kang respeto sa kapwa mo. Anong silbi ng status kung ganun din naman kababa ang tingin mo sa ibang tao? Respect. You're talking about respect while choosing someone like him. Oo, kasi siya, kahit anong trabaho niya, marunong siyang rumispeto. Hindi tulad ng iba na puro yabang lang ang meron. Biglang may boses na pamilyar ang sumingit. Anong nangyayari dito? Lumapit si James, diretso kay Venice. Hello dear. Ngumiti siya at agad na kumapit sa braso ni James. Parang walang nangyaring tensyon. Napatingin si Amara kay James. Malamig ang ekspresyon. Perfect timing. Napakunot ng noo si James. Anong ibig mong sabihin? Your architect here is being dramatic. Pinagtatanggol niyo pa yung janitor na to. Amara, seryoso ka ba? Hanggang ngayon, ganyan pa rin ang desisyon mo? Oo, at least ako, hindi ako nanliligaw sa iba habang may girlfriend pa. Natigilan si Venice sa kadahan-dahang napatingin kay James. What? Napakunot ng noo si James. Anong sinasabi mo? Oh, hindi mo pa rin ba aaminin? James, totoo ba yun? Saglit na hindi nakasagot si James. Venice, don't listen to her. She's just trying to… Ako pa talaga? Ako pang sinungaling ngayon? You know what? Your boyfriend has been flirting with me for how long? Sinabi pa niya sa akin na wala siyang kasintahan. Na single siya. Na pwede ko raw siyang bigyan ng chance. At hindi lang yon. Nagmamakaawa pa siyang sagutin ko siya na parang wala siyang ibang commitment. James, totoo ba to?
Napakunot ng noo si Venice, halatang hindi na komportable. Dahan-dahan siyang napatingin kay James. Hindi niya nakinaya, kaya nag-walk out na lamang ang babae. Hinabol naman ito ni James. Hindi alintana ang mga husga ng ibang tao. Nagkasundo sina Amara at Nick na mag-dinner date sa isang tahimik na rooftop restaurant na may malalambot na ilaw, malamig ang simoy ng hangin at tanaw ang kumikislap na skyline ng lungsod na tila mas pinapabagal ang oras habang sila'y magkasama. Umupo sila sa dulo ng terrace, may simpleng mesa, candlelight sa gitna at katahimikan na hindi awkward kung hindi komportable. You know what? I really like you. Natigilan si Nick, unti-unting napatingin kay Amara na parang sinusuri kung seryoso ba ito o hindi. Hindi ka ba nahihiya sa dinedate mo? Napatingin siya kay Amara, saka bahagyang umiling, may halong sakit at pag-aalinlangan sa poses. Look at me, Amara. Janitor lang ako. Wala akong posisyon. Wala akong mataas na posisyon sa kumpanya. Di tulad ng iba. Napahinto si Amara, dahan-dahang inilapag ang kubyertos at tiningnan si Nick ng diretso. Tumigil ka dyan. Sino bang nagbigay sa'yo ng ideya na kailangan kong ikaya kung sino ka? Thank you for loving me. Sandaling katahimikan, pareho silang hindi umiimik pero mas malinaw kesa sa salita ang nararamdaman. Unti-unting lumapit si Nick at si Amara rin ay hindi umiwas hanggang sa dahan-dahang naglapat ang kanilang mga labi. Mahinahon, hindi minadali, parang sagot sa lahat ng hindi nasabi. Paghiwalay nila, parehong bahagyang napangiti, tila gumaan ang lahat. Nick? Anak? Amara! Napatayo ng sabay sina Amara at Nick, halatang gulat na gulat sa biglaang pagdating ng kanilang mga magulang sa rooftop restaurant. Para bang biglang huminto ang oras habang nagkatinginan silang apat. Ma'am, anong ginagawa niyo dito? Ma'am, bakit kayo magkasama? Napangiti ng bahagya si Aurora habang nakatingin kay Haraya. Parang may itinatagong saya sa likod ng eksena. I heard, masarap ang ulam dito. Kaya napagpasyahan namin ni Haraya na dito mag-dinner. Napakunot ng noo si Nick. Mag-dinner? Na kayo lang? Bakit? Anak, bawal ba? Napatingin si Amara sa kanilang dalawa, halatang hindi pa rin makapaniwala sa sitwasyon. Sandali. Kilala niyong isa't isa? Natawa ng mahina si Aurora. Hindi lang kilala, Amara. Kaibigan ko siya. Wait, matagal na ba? Mas matagal pa kaysa sa iniisip mo. Tahimik sandali bago muling nagsalita si Haraya habang nakatingin sa kanilang dalawa. Pero ang tanong ko, kayo, paano kayo nagkakilala? Napatingin si Amara kay Nick saka bumalik sa kanyang ina. Sa kumpanya po. At sa mga hindi inaasahang pagkakataon. Napangiti si Aurora, tila may alam na. So, magkakilala na kayo? Yes, ma'am. Sa trabaho. Oh, interesting. Napatingin silang dalawa sa kanilang mga anak. Kasi, alam niyo ba? Kayo talagang isinet up namin noon na blind date. Natigilan sina Amara at Nick, sabay na napatingin sa isa't isa na parang ngayon lang bumalik ang lahat ng alaala. What? So dapat pala, ang blind date ko noon ay si Nick? Pero sinabi mo sa akin, Nick, may racket ka noon. Napatingin si Amara kay Nick, halatang naguguluhan pero may konting inis. Pasensya ka na. Nagsinungaling ako. Gusto ko lang kasing takasan yun eh. Hindi ako ready nun sa kahit anong blind date. Mukhang mas malakas ang tadhana kaysa sa plano natin. Napangiti si Aurora habang nakatingin sa kanilang dalawa. Oo nga, kahit tinakasan nila, pinagtagpo pa rin sila. So,
How was your date with Nick Harrington? Napatingin si Amara, agad na natigilan sa apelyido. Ha? Harrington? Oh, come on, Amara. Aurora is the owner of Harrington Construction. Ano bang role ni Nick? Siya na ba ang CEO? Napatingin si Amara sa kanyang ina, halatang hindi ito makapaniwala. Ma'am, what are you talking about? Janitor yung trabaho ni Nick sa company. What? Seriously? Anak siya ng Harrington. Paano naging janitor? I think I need to talk to him about that. Nick, sino ka ba talaga? Napatingin si Amara kay Nick, halatang hindi alam kung alin ang paniniwalaan sa dami ng nabunyag. Huminga ng malalim si Nick at dahan-dahan na tumango. Hindi ko na kayang itago ito. Ako ang CEO ng Harrington Construction. What? Oo, ako si Nick Harrington. So lahat ng sinabi mo? Napakurap si Nick. Totoo lahat. Pero hindi lang kompleto. Napahigpit ang boses ni Amara. Paano nangyari to? Bakit ka naging janitor sa sarili mong kumpanya? Napayuko si Nick saglit bago muling tumingin kay Amara. Kasi gusto kong makita ang totoong nangyayari sa loob ng kumpanya. Napatingin si Amara. May mga corruption. May mga taong naglalaro sa sistema. Hindi ko sila makikita kung CEO lang ako sa opisina ko. So nagkunwari ako na ordinaryong employee bilang janitor para makita ko kung sino talaga ang totoo at kung sino ang nagpapanggap. Napatingin si Amara kay Nick. Unti-unting nagiging mabigat ang realisasyon. So, sinubukan mo kami? Hindi kayo bilang individual test. Huminga siya ng malalim. Sinubukan ko ang sistema pero hindi ko inaasahan na makikilala kita. At yung lahat ng pinakita mo sa akin, yung kape, yung notes, bahagi din ba yun ng plano? Umiling si Nick kaagad. Hindi. Yun lang yung bahagi na hindi ko kontrolado. Napatingin si Amara, halatang nalilito pa rin. Doon nagsimula akong makaramdam ng pagmamahal. Alam mo ba, matagal ko nang iniiwasan niyang lintik na pag-ibig na yan. Dahil nasaktan ako noon. Sandaling katahimikan. At unti-unti, hindi ko na alam kung trabaho pa ba ito, totoo na. Nick? Hindi kita niloloko sa nararamdaman ko para sa'yo, Amara. Kahit lahat ng ibang bagay, totoo yun. Salamat sa pagsabi mo ng totoo sa akin. Mahina ang boses ni Amara, pero buo ang loob. Napatingin si Nick kay Amara, halatang nag-aantay na magiging reaksyon niya kung lalayo ba siya o mananatili. Akala ko, mawawala ka pagkatapos mong malaman ang lahat. Bahagyang ngumiti si Amara kahit may bakas pa ng emosyon sa kanyang mga mata. Nagalit, oo. Naguluhan din. Huminga ng malalim si Amara. Pero mas pinilit kong tingnan kung sino ka talaga, hindi kung anong itinatago mo. Natigilan si Nick. At yung nakilala ko na hindi nagbago. Dahan-dahang lumambot ang ekspresyon ni Nick. So, hindi ka aalis? Hindi! Ano ka ba? CEO na nga yung jowa ko. Tapos, aalis pa ako. Lumapit si Amara at sa pagkakataong ito, siya na ang unang gumawa ng hakbang. Dahan-dahan niyang niyakap si Nick. Nagulat si Nick sandali bago rin siya gumanti ng yakap. Mas mahigpit na parang ayaw nang pakawalan. Thank you sa paniniwala sa akin. Basta ha, wag mo na ulit akong lolokohin. Hindi na. Sa ilalim ng malamlam na ilaw, sa gitna ng lahat ng katotohanang nabunyag, nagtagpo sila hindi bilang CEO at arkitek, kung hindi bilang dalawang taong piniling maging totoo sa isa't isa.
at sa yakap na yun, doon nila natapos ang simula ng kanilang kwento. Samantala, matapos maaprubahan ang budget ng Harrington Tower, nagtipon sina James at ang kanyang mga kasamahan sa opisina, halatang kampante at tila may ipinagdiriwang na tagumpay. So, final na. Approved na ang budget ng Harrington Tower. Napangisi si Joss, halatang proud sa kanyang ginawa. Sabi ko sa inyo papasayaan. Ang linis ng pagkakagawa ko sa breakdown. Malaki-laki ang pondong pumasok. Oo nga, at mas malaki pa yung napunta sa atin. Good. Pero siguraduhin nyo na walang butas. Ayokong may auditor na biglang sumingit at manghukay. Relax! Yung 18% na material escalation justified sa report. Walang magdududa. At yung 12% sa labor contingency, mukhang standard lang sa papel. Kahit i-double check pa nila, wala silang makikita. Malinis ang documentation. Yan ang gusto kong marinig. So, kailan natin gagalawin ng funds? Dahan-dahan lang. Hindi pwedeng sabay-sabay. Hahatiin natin para hindi halata. Safe. Classic! Sige, ituloy nyo lang yan. Napalingon si James, napansin ang bahagyang tono ng sinabi ni Nick. Unti-unting napangisi siya. Oh! Janitor boy! Ang lakas ng loob mo Naging girlfriend mo lang si Amara. Sumasagot ka na. Tahimik si Nick pero hindi siya umiiwas ng tingin. Oy! Iba na to May confidence na. Baka feeling niya, nasa level na natin siya. Oh, pre! Baka next time, makikipag-meeting na yan sa atin! Napangisi si James, saka muling tumingin kay Nick. Alam mo, hindi porket pinansin ka ni Amara, may karapatan ka ng sumagot sa akin. Magkaiba tayo ng mundo at kahit anong mangyari, hindi ka babagay sa kanya. Ganun ba? Oo! Reality yan! Kasi, sa nakikita ko, hindi naman posisyon ang sukatan kung sino ang bagay kay Amara. Biglang natahimik sandali ang grupo. Oh! Sumasagot na Mukhang kailangan mo nang ipadala kung saan ka nararapat. Janitor ka. At janitor ka lang. At ikaw, anong ibig mong sabihin? Sigurado ka ba kung sino ka sa harap nila? Yun din ang totoong ikaw? Pre! Ingat ka sa mga sinasabi mo. Hindi naman ako nagsisinungaling. And guess what? Naggagawa pa ninyo na mangurakot sa kumpanya. Biglang natahimik ang buong grupo. Nagkatinginan sina Alan, Josh at Bert. At anong pinagsasasabi mo? Hoy! Janitor ka lang. Ano bang sinasabi mo? Ikaw, maging maingat ka sa mga accusations mo sa amin. Alam ko ang lahat. 18% material escalation. 12% labor contingency. Natigilan sina Josh at Bert. Paano mo nalaman? Material escalation adjustment. Para hindi halata. Mas bumigat ang hangin sa paligid. Narinig mo lang yan. Narinig ko at naintindihan. Galing nyo magtago. Pero hindi kayo kasing linis ng iniisip nyo. Wala kang proof. Sure ka? Sandaling katahimikan sa paligid. Pre, kailangan nating ayusin to. At anong gagawin mo Isusumbong mo kami? Kung kailangan, isusumbong ko kayo. At sino namang maniniwala sa'yo? Ikaw? Isang janitor? Ngunit sa titig pa lamang ni Nick, parang may mas malalim na kumpiyansa na hindi nila maipaliwanag. At sa pagkakataong yun, unang beses na nakaramdam ng bahagyang pag-aalinlangan si James. Nagkatinginan sina Alan, Josh at Bert, halatang nagulat sa diretsong tanong. Dahan-dahang napangiti si James, pero malamig ang mga mata nito.
Magsusumbong? Lumapit siya kay Nick, halos dikit na ang mukha nila. Kanino ka magsusumbong? Sa management? O baka diretso sa CEO? Even ang CEO, wala rin niyang magagawa. Hindi nga nagpapakita yun eh. At kahit magpakita man yun, hindi niya nakikita ang nangyayari dito sa ground. Papilang naman ang tinitingnan nun. Napangisi si James, mas lumalim ang tono. And guess what? Kami ang gumagawa ng papel. Mahinang nagtawanan ang grupo. So, kahit umiyak ka pa sa CEO, wala ka pa ring mapapala. Hindi kumibo si Nick, pero mas tumalim ang tingin niya. Kaya kung ako sa'yo, maglinis ka na lang. Yun ang trabaho mo. Kinabukasan, habang abala ang grupo ni na James sa opisina, kampante at tila walang iniintinding problema, dumating ang HR at legal department personnel na may dalang sealed envelope. Ipinatawag ang lahat sa isang emergency meeting. Binuksan ni James ang dokumento at mabilis na nagbago ang kanyang ekspresyon. Ano to? Preventive suspension? Pending investigation ng internal audit at legal department. Kinuha ni Alan ang kopya at binasa rin. Sandali, buong team tayong nakasuspense. Napakunot ng noo si Bert. Anong basihan nito? Wala man lang hearing. Sumagot ang HR head, kalmado pero formal. May ongoing investigation po, kaugnay sa irregularities ng Harrington Tower Project. Specifically, budget manipulation, overpricing adjustment, at questionable financial entries. Biglang natahimik ang grupo. Irregularities? Standard procedure ang lahat ng yun. That will be determined by the audit findings and legal review. Napahigpit ang panga ni James. Sinong nag-umpisa ng investigasyon na ito? Sandaling katahimikan. It was initiated by the CEO. Biglang natigilan ang lahat. Sa labas ng building, may dumating na mga pulis kasama ang company legal counsel. Hindi ito bigla ang pagpasok. May maayos na coordination sa management at may hawak na warrant of arrest na inisyu ng korte matapos ang complaint at supporting audit evidence. Sa loob ng opisina, biglang nagkagulo ang atmosphere. Ano to? Bakit may pulis na ngayon? Akala ko, internal lang to. Sabi nila, investigation lang. Bakit may warrant of arrest? Hindi na ito normal na audit. Lumapit ang police officer. Formal ang boses. We are here to serve an arrest warrant issued by the court against James Alcantara and co-respondent for alleged violation of anti-fraud and anti-corruption laws. Biglang nanlamig ang buong silid. Ano? This is ridiculous. May due process pa dapat. This is due process. The case was filed, reviewed, and approved by the court. Napatingin sina Alan kay James, nanginginig. Sir, totoong may kaso na pala. Hindi ito interna lang. Hindi pa ito tapos. Tahimik na napalingon ang lahat. Pumasok si Nick, ngunit hindi na siyang dating janitor na minamaliit nila. Nakamaayos siyang dark suit, malinis ang ayos ng buhok, tuwid ang tindig, at bawat hakbang niya ay may dalang otoridad na hindi pwedeng questionin. Ang dating tahimik na presensya, napalitan ng isang lider na sanay na masunod. Ikaw, ano to? Anong ginagawa mo dito? At bakit ganyan ang itsura mo? Anong kalokohan to? Sandali lang. Di ba siya yung janitor? Bakit parang iba siya ngayon? Hindi pwede to. May mali dito. Hindi pwedeng ganito lang bigla. Huminto si Nick sa harap nila, kalmado pero matatag ang tingin. May mali nga. At ngayon, inaayos natin. Huwag mo kaming niloloko. Sino ka ba talaga? At anong kinalaman mo dito? Diretsong tumingin si Nick kay James. Ako, yung taong matagal nyo nang minamaliit. Yung taong akala nyo walang alam. At higit sa lahat,
Ako ang CEO ng Harrington Construction. Parang bumagal ang mundo ng grupo. Hindi. Hindi totoo yan. Imposible. Hindi ka pwedeng maging... Ikaw yung CEO. Yung CEO na sinasabi naming hindi nagpapakita. Oo. At habang iniisip nyo na wala akong pakialam, pinapanood ko kayo. Napaatras sa Diyos. So, alam mo ang lahat? Lahat. Mula sa material escalation adjustment hanggang sa paghati-hati nyo ng pondo. Napahigpit ang panga ni James. Even if that's true, wala ka pa ring solid na proof laban sa amin. Meron. At hawak na yan ng mga pulis. Lumapit ang pulis kay James at pinusasan nito. Sumama na kayo sa amin. Hindi! Hindi pa tapos to! Babawi ako! Para sa inyo, dito na nagtatapos. Isa-isa silang kinuha ng mga pulis habang nananatiling nakatayo si Nick. Hindi na bilang janitor, kung hindi bilang taong matagal nang may kontrol sa lahat. Matapos ang investigasyon at paglilitis, dumating ang araw ng hatol. Nasa loob ng korte sina James at ang kanyang mga kasamahan. Wala nang dating kumpiyansa, napalitan ng tensyon at ng kaba. Matapos suriin ng hukuman ang lahat ng ebidensya kabilang sa financial records, testimonya at resulta ng forensic audit, napatunayan ang pagkakaroon ng corporate fraud, overpricing schemes at falsification of official documents. Your Honor, baka pwede pong tumahimik ka. Nabigyan kayo ng sapat na pagkakataon upang ipagtanggol ang iyong mga sarili sa ilalim ng due process. Akala ko, maayos pa namin to. Sinabi ko kasi, natigilan natin. Yun sobra. Hindi pa ito tapos. May paraan pa. Mr. Alcantara, ang hukuman ay nagbatay lamang sa ebidensya at batas, hindi sa impluwensya o posisyon. Kaya ang hatol ng korte ay ang mga sumusunod. Una, restitusyon. Kailangan yung isauli ang lahat ng napatunayang maling nakuha o na-overprice na pondo ng kumpanya. Pangalawa, pagbabayad ng kaukulang civil at criminal fines alinsunod sa umiiral na batas laban sa corporate fraud at financial misconduct. Pangatlo, ang karagdagang administrative at professional sanction tulad ng disqualification o suspension sa inyong mga lisensya ay ipinapatupad ng kaukulang regulatory bodies gaya ng Professional Regulation Commission kung naangkop sa inyong profesyon. At panghuli, ang inyong employment ay tuluyang winakasan ng kumpanya kasama ang permanent internal blacklist sa Harrington Construction and Development Corporation at lahat ng affiliated entities. Tapos na. Wala na tayong magagawa. Hindi. Hindi ito pwedeng mangyari sa akin. Sa labas ng korte, nananatiling nakatayo si Nick. Mahinahon, ngunit matatag. Tahimik ang paligid, pero ramdam ang bigat ng nangyayari sa loob. So, what now? The head of engineering led the corruption. Nakakahiya yun. Sir, please, maawa po kayo. May pamilya ako. Hindi ko po alam kung paano namin uumpisan kapag tuluyang mawala sa amin ang lahat. Lumuhod pa si Bert sa gilid. Halatang desperado na. Sir Nick, nakikiusap po ako. Bigyan niyo po ako ng kahit konting chance. Babawi kami. Kahit anong trabaho pa yan, gagawin namin. Sir, mali po talaga kami. Pero hindi po kami masamang tao. Nadala lang po talaga kami ng sistema. Nick, hindi talaga kami ganito. Pwede pa nating ayusin to sa ibang paraan. Maawa. May mga empleyado kayong niloko. May mga pondo kayong kinuha na hindi sa inyo. At habang ginagawa niyo yun, hindi niyo naisip kung sino ang mawawalan. Sir! Sir, tao lang po kami. Tao rin sila. Sir, kahit ano po,
Huwag lang sirain ang pamilya namin. Hindi ko sinisira ang pamilya nyo. Kayo ang pumili na gawin nyo yan. Kahit alam nyo na may kapalit. Ka talaga. Hindi pa ito tapos. Hindi pa ito tapos. Tapos na. Sa opisina, mabilis na kumalat ang balita tungkol kay Nick at sa nangyaring pagbagsak ni James. Lahat ay nagbupulungan, hindi pa rin makapaniwala. Gosh, Amara, CEO pala talaga si Nick, tapos ang gwapo niya pa pala kapag naayusan. Napalingon ng ilan, sabay-sabay na nag-react. Oo nga, grabe. Kala ko simpleng janitor lang siya dati, pero parang ibang level pala talaga. Parang hindi ko na ma-absorb. Imagine, CEO na tapos low-key lang siya kumilos noon. Dumating si Amara. Narinig ang usapan. Tahimik siya pero diretso ang lakad. He is taken already. Napatingin si Andrea. Natigilan saglit bago ngumisi. Oy, grabe, nang baba ko agad. Natawa naman si Sophie. Protective agad si Amara. Napailing si Amara. Pero halatang hindi niya ito itinatanggi. Hindi na kailangan pang pag-usapan ng ganyan. Simple lang, may kanya-kanya na. Napangiti si Andrea pero may halong kilig at biro. Okay, gets ko na. CEO na nga, taken pa. Sayang no, ang gwapo pa naman talaga. Amara, alam mo ba noon na CEO siya? Napahinto si Amara saglit bago sumagot. Hindi, kababago lang din. Bahagyang nag-ibang boses ni Amara, parang inaalala pa rin ang biglaang revelasyon. Nagulat nga ako kasi lahat ng akala ko mali pala. Napatingin si Sophie, halatang kinikilig. Grabe, imagine, CEO pala tapos nagpakilala lang siya sa ordinaryong empleyado. Sobrang rare nun. Oo nga, parang movie lang. Tapos ikaw pa yung pinili niya. Napangiti si Amara ng bahagya at umiwas ng tingin. Wala naman sa status yun. Girl, swerte mo. Tahimik sandali si Amara, saka mahina siyang ngumiti. Hindi swerte. Choice ko yun. Nagtipon ang lahat ng empleyado ng Harrington Construction and Development Corporation sa main hall. Tahimik ang buong lugar. Mabigat ang hangin at ramdam ang tensyon. Nasa harapan si Nick kasama si Aurora at si Nicholas. Habang nakatingin sa kanya ang lahat, halo ang gulat, kaba at hindi makapaniwala. I'm sorry for my absence in those years. Alam ko, marami kayong tanong, maraming duda, at maraming pagkakataon na iniisip nyo kung mayroon ba akong pakialam sa kumpanya natin. Napatingin siya sa mga empleyado isa-isa. I've been doing my best to investigate everything myself. Kasi nun, paulit-ulit na nakakalusot ang mga pangungurakot sa kumpanya. Hindi ko kaya magtiwala lang sa reports o sa mga posisyon. Kaya kailangan kong makita mismo kung ano ang totoong nangyayari sa loob. And now, I stand here as your CEO. Hindi na ako yung janitor na nakilala nyo dati. Napasinghap ang ilan sa mga empleyado. Ay, siya talaga yun? Grabe! Kaya pala ganun siya kumilos noon. Pero, gusto kong malinaw. Hindi ito para takutin kayo. Ginawa ko to para protektahan ang kumpanya at para protektahan ang mga taong dapat magtrabaho. Mula ngayon, magbabago na ang lahat. Ang transparency, accountability at fairness, hindi lang salita. Mas seryosong tingin niya sa lahat. Ipinapatupad na talaga natin. Lumapit si Aurora, bahagyang tumango bago magsalita. At suporta ko sa iyo. At susuportahan ko siya sa pagbuong muli ng kumpanya na muntik nang masira dahil sa kasakiman. Napatingin si Nicholas, seryoso rin ang mukha. Titiyakin namin na hindi na mauulit ang ganitong klaseng korupsyon. Tahimik ang buong empleyado, ngunit ngayon sa halip na takot, unti-unting lumitaw ang pag-asa sa bagong simula ng kumpanya. I'm so proud of you.
Sandaling natigilan si Nick, parang hindi agad makapaniwala sa narinig. Amara, Ngumiti si Amara, mahinahon pero totoo. Hindi mo dali yung ginawa mo. Lalo na yung magkunwaring iba ka para lang malaman ang totoo. Napatingin ang ilang empleyado sa kanila. Tahimik lamang, ramdam ang bigat ng sandali. Pero pinili mong ayusin ang mali. Kahit ikaw yung may pinakamalaking responsibilidad. Huminga siya ng malalim. At doon kita hinangaan. Napababa ng konti ang tingin ni Nick, halatang tinamaan ang emosyon. and I'm so lucky to have you, Amara. Huminto siya sandali. Tinitigan siya na para bang ayaw nang alisin ang tingin sa kanya. Ikaw yung babae na tumitingin sa mismong kalooban ng tao. Hindi lang sa kung anong estado nila sa buhay. Hindi sa posisyon, hindi sa pangalan. Napangiti si Amara. Bahagyang nangilid ang luha sa mga mata, pero pilit niyang pinipigilan ang luha. Nakikilala mo ko bilang ako. Tahimik ang buong hall. Ramdam ng lahat ang bigat at totoo ng sinasabi. Kasi sa huli, hindi naman yun ang mahalaga. Lumapit si Amara ng konti. Kung sino ka, kapag walang nakatingin, yun ka talaga. Napangiti si Nika, malalim at totoo. At sa'yo ko lang gustong manatiling ganon. Dahan-dahang lumapit si Nika kay Amara. Tinitigan siya na parang ayaw ng bitawan ang sandaling yun. Si Amara naman hindi umiwas kung hindi hinayaan ng nararamdaman ang mangibabaw. Sa gitna ng tahimik na hall, sa harap ng lahat ng pagbabago at katotohanan, marahan siyang hinalikan ni Nick na pasinghap ang ilang empleyado. Hala, si Mr. CEO! Office romance na yan ah! Biglang natahimik si Amara at si Nick, sabay na nahiya habang humiwalay ng konti. Napatingin sila sa paligid. Doon lang nila napansin na maraming nakatingin na pala sa kanila. Ay, grabe! Live pa talaga kami naka-view ng love story. Natawang ilang empleyado sa paligid. May ilan pang nagbubulungan at kinikilig sa nangyayari. Napahawak si Amara sa kanyang mukha. Halatang nahihiya at hindi alam kung saan titingin. Oh my gosh, hindi ko alam na may audience pala tayo. Napakamot si Nick sa batok. Halatang nahihiya rin pero hindi niya maitatago ang ngiti habang nakatingin kay Amara. Mukhang nadala lang ako. Mas lalong nagtawanan ng mga empleyado habang unti-unting gumagaan ang dating ng mabigat na atmospira sa hall. Grabe si Sir Nick. Seryoso sa meeting kanina, tapos biglang ganito? Iba talaga kapag Amara na yung kausap. Napailing si Amara pero hindi niya mapigilan na ngumiti. Pagbigyan na natin si Mr. CEO. Siya lang may karapatang magpakilig sa office. Ay oo na, approve na namin yan. Wala nang bawian. Lalong lumakas ang tawanan sa paligid. Napatingin si Amara kay Nick. Kunwari seryoso pero halatang kinikilig pa rin. Grabe kayo ha. Parang wala na kayong pinagbago ha. Ang dami niyong alam. Natawa si Nick at bahagyang umiling. Hindi ko rin alam kung paano ko ipiplease sa mga taong to. Hindi mo na kami kailangang i-please, Sir CEO. Nakita na namin ang lahat. Ay, oo, reaction pa lang, panalo na talaga. Napailing si Amara pero mas lumalim ang ngiti niya ngayon. Seryoso kayo? Parang wala na akong privacy nito. Napatingin si Nick sa kanya. Mas kalmado na ngayon ang boses. Mukhang wala na talaga. Nagkatinginan silang dalawa, sabay iwas ng tingin, parehong nahihiya, pero halatang komportable sa isa't isa. Ayan eye contact pa lang, may kilig na talaga. Ay sige na, tama na kami, enough na yung kilig overload. Unti-unting humupa ang tawanan, pero nananatiling magaan ang atmospira. Parang kahit anong mangyari, may bagong simula na sa pagitan ni Nick at Amara. Sa gitna ng kasiyahan at pagkalma ng lahat, napalingon si Nick sa entrance ng hall. Doon nakatayo si Nicholas Harrington. Dad, Napatingin si Amara at biglang kinabahan. gusto ko pong ipakilala sa'yo
Si Amara. Lumapit si Nick ng bahagya. Hinawakan ng kamay ni Amara para pakalmahin ito. Siya po yung sinasabi ko sa'yo noon. Tiningnan ni Nicholas si Amara mula ulo hanggang paa. Tapos biglang ngumiti ng bahagya. Oh, so, ikaw pala yan. Napakagat ng labi si Amara. Halatang kinakabahan. Good afternoon po, sir. Sir, wag mo na akong sinisir. Baka tumanda pa ako lalo niyan. Napahinto si Amara. Tapos napangiti ng konti. Dad naman. What? Bawal ba akong magbiro? First time ko lang makita yung babaeng nagpaamo sa CEO ng Harrington. Nagtinginan ng ilang empleyado sa gilid at napangiti rin. Akala ko nga dati, workaholic lang yung anak ko. May puso pala. Napatingin si Amara kay Nick. Medyo nahihiya. Pero mas gumaan ang pakiramdam niya. Hindi po ganon. Ay hindi ba? Bakit parang hindi niya na binibitawan ng kamay mo? Biglang napatingin si Amara sa kamay nila ni Nick. Saka mabilis na binitawan. Nahihiya. Dad, Okay. Joke lang. Welcome ka sa pamilya, Amara. Napangiti si Amara nang mas totoo ngayon. Salamat po. Basta, alagaan mo itong anak ko ha. Medyo sira ang ulo niya pag nagmahal. Dad, please. What? Truth hurts. Nagtawanan ng lahat. Simula noon, naging mas maayos ang lahat para sa Harrington Construction and Development Corporation. Unti-unting naibalik ang tiwala ng mga empleyado at mas naging organisado at transparent ang pamamalakad ng kumpanya. Masaya si Amara sa lalaking pinili niya. Hindi lamang dahil CEO si Nick, kung hindi dahil napatunayan niyang totoo ito, tapat at handang itama ang mali kahit pa mahirap. Mas naging matatag din ang relasyon nila. Hindi perpekto, pero totoo at pinanday ng mga pinagdaanan nila. At sa paglipas ng panahon, ang dating kumpanya na puno ng lihim at ng korupsyon ay unti-unting naging lugar ng pagbabago, panibagong simula at pag-asa para sa lahat. At dito na po nagtatapos ang kwento para sa araw na ito. Sana po'y nagustuhan ninyo ang kwentong ito at kinapulutan ng aral sa buhay. At dito na po nagtatapos ang kwento para sa araw na ito. Sana po'y nagustuhan ninyo at kinapulutan ng aral sa buhay. Muli, maraming salamat sa patuloy ninyong suporta sa ating channel. Magandang araw!